Welcome to Movie Route PH. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I am humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Nagsimula ang pelikula sa lugar ng Sicily. Pinakilala tayo sa crime lord na nagngangalang Lorenzo Vitale. Kasama ang kanyang apo, pumunta sila sa liblib na lugar sa kanilang winery. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang pistol at nagbilin sa apo na huwag umalis ng sasakyan. Pagpasok niya sa mansyon, bumumad sa kanya ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang mga tauhan. Dumiretso sila sa basement, at nandoon ang iba pa niyang tauhan na bihag ang dating CIA agent na si Robert McCall. Tanong ni Lorenzo kung anong ginagawa niya dito, at tugon naman ni Robert na nandito siya upang bawiin ang mga ninakaw ni Lorenzo. Bumilib si Lorenzo kay Robert na nagawang mahanap siya dito sa Italy. Binantaan niya si Robert na hindi na siya makakalabas pa dito ng buhay. Ngunit hindi natakot si Robert sa banta bagkus ay sinabi niya pa kay Lorenzo na bibigyan niya na lang ito ng 9 na segundo. Ilang saglit pa. Para mabawi ang ninakaw na pera, kinuha niya ang susi ng vault ng winery sa sinturon ni Lorenzo. Paglabas niya ng mansyon dala ang bag ng pera, nakita siya ng apo ni Lorenzo kaya sinabi niya sa bata na manatili lang sa sasakyan. Ngunit hindi niya lubos akalain na papuputukan siya ng apo ni Lorenzo. Nang hinarap niya ang bata, binitawan nito ang hawak na shotgun sabay tumakbo. Naisip niyang magpakamatay dahil sa natamong bala sa likod, ngunit hindi pa ito ang kanyang oras dahil wala na palang bala ang hawak na pistol. Kaya napagdesisyonan niya na lang sumakay ng bapor pabalik sa syudad. Habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan, tumabi siya sa gilid sa kanawalan ng malay. Mabuti na lang natagpuan siya ng pulis na si Gio Benucci at dinala siya sa pinakamalapit na klinik sa bayan ng Altomonte. Sinimulan siyang operahan ng doktor na si Enzo Aricio at tinanggal nito ang bala na bumaon sa kanyang likuran. Nang magkaroon na siya ng malay, unang tanong sa kanya ni Enzo kung mabuti ba siya o masamang tao, ngunit tugon niya na hindi niya alam. Pero sa kabila nito, siniguro pa rin ng doktor ang kanyang kalagayan. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nakaka-recover si Robert pero kailangan niyang gumamit ng tungkod sa paglakad. Habang nasa coffee shop, kinamusta siyang muli ni Gio kasama ang anak nitong si Gabi. Sinabi ng pulis na wala siyang dapat alalahanin dito sa lugar dahil mababait ang mga tao dito. Pagkatapos binalik ni Gio ang susi ng sasakyan niya at sinabing hindi niya tiningnan ang laman ng bag niya na nasa loob. Kalaunan pagbalik niya sa tinutuluyan, si Robert ay nababagabag ng kanyang alaala sa dating kaibigan na si Susan Plummer at bumabalik din sa isipan niya kung paano niya pinatay ang mga tauhan ni Lorenzo sa winery. Maya-maya tinawagan ni Robert ang CIA agent na nagngangalang Emma Collins. Hindi siya nagpakilala sa agent. Pinaalam niya ang illegal na bentahan ng droga sa lugar ng Sicily na nagpapanggap na isang kumpanya ng winery. Gumugol pa si Robert ng ilang araw sa bayan upang mas makilala pa ang mga lokal na residente at negosyante doon. Napansin niya ang miyembro ng mga Italian mafia na tinatawag na Camorra, kung saan hinaharas at binabantaan ng mga ito ang ilang negosyante na hindi nagbibigay ng porsyento ng kanilang kita sa grupo ng Camorra. Isang araw habang naglalakad, narinig niya ang tindero ng isda na si Angelo, binubugbog ng isa sa miyembro ng Camorra na si Marco Quaranta. Bago umalis ang mga bandido, pinaalala ni Marco sa tindero na babalik sila sa susunod na linggo upang mangolekta muli ng pera. Samantala, sa tulong ng mga nakalap na impormasyon ng CIA, natuklasan ni Emma at ng mga kasamang agent na hindi lamang illegal na droga ang natagpuan nila kundi mayroon ding pera na nagkakahalaga ng 11 million euros. Sa kabilang banda, pinahayag ni Vincent ang kanyang plano sa kapatid na si Marco na balak niyang kamkamin ang ilang kabahayan sa mamamayan ng Altomonte upang gawin nila itong hotel, resorts, at casino. At bilang babala sa sinumang tumutol, sinunog ni Marco at ng mga kasamang gangster ang seafood ni Angelo. Wala nang nagawa ang ibang residente kundi panoorin ang nasusunog na gusali habang nagmamasid sa di kalayuan ang grupo ni Marco. Nang humapa ang sunog ay pinagtulungan nila ang paglilinis sa gusali. Samantala, sinuri ni Gio ang CCTV ng lugar kung saan nagmula ang sunog. Bago mangyari ang sunog ay nakita niya ang mga lalaki na nakasakay sa itim na van, kaya inalam niya kung sino ang may-ari ng van na nakuna ng CCTV. Sa paglipas pa ng panahon, naging parte na si Robert ng Altomonte at nagustuhan niya ang simpleng pamumuhay dito ng mga tao. Isang araw habang nagkakape siya,
Napansin niya ang katabing babae na kinukunan siya ng larawan, ito pala ang CIA agent na si Emma na nagawang matunton ang kinaroroonan niya. Gustong alamin ni Emma kung paano nalaman ni Robert ang illegal na winery sa Sicily at kung bakit siya napadpad doon. Ngunit naging matipid si Robert sa kanyang mga sagot. Pag-alis ni Emma, nagulat si Robert nang banggitin nito ang apelyido niya. Nang susunduin na ni Gio ang anak na si Gabby sa eskwelahan, nakatanggap siya ng tawag sa di kilalang numero na sinasabing nakauwi na ang anak niya. Nang tanungin ang guro, sinabi nito na may isang opisyal ang sumundo sa kanyang anak. Agad nagmadali si Gio umuwi sa bahay at natagpuan niya doon ang grupo ni Marco na bihag na ang kanyang asawa at anak. Ginawa ito nila Marco dahil daw sa pag-iimbestiga niya sa nangyaring sunog. Binigyan siya ng leksyon ni Marco sa harap ng kanyang mag-ina. Nagbabala pa ito na wag siyang makikialam sa gawain ng mga Camorra kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanyang pamilya. Pagdating sa klinik ni Enzo, napansin ni Robert ang mga tinamong sugat ni Gio. Tinanong niya ang doktor kung ano ang nangyari kay Gio, at tugon naman ni Enzo na karaniwan ang nangyayari ang mga insidenteng ito dahil sa mafia na Camorra na naghahari-harian dito sa lugar. Matagal na silang salot sa mga mamamayan at hindi pa rin ito nasosolusyonan. Isang araw, muling nagkita si Robert at Emma sa simbahan. Nais lang malaman ni Emma kung bakit sa kanya ipinagkatiwala ni Robert ang tungkol sa operasyon ni Lorenzo Vitale na matagal ng most wanted. Sa halip na sagutin, sinabi ni Robert na alamin niya muna kung bakit sa lugar ng Sicily nangyayari ang mga ilegal na aktibidad ng mga sindikato. Umaasa si Emma na sasagutin ni Robert ang mga katanungan niya sa susunod nilang pagkikita. Kalaunan sa gabing yun habang nagdi-dinner, hinaras muli ng grupo ni Marco ang pamilya ni Gio. Inutusan ni Marco si Gio na puntahan nito ang may-ari ng bangka at ayusin ang sasakyan para sa grupo nila. Nang mapansin niya si Robert na masamang nakatitig sa kanya sa kabilang lamesa, nilapitan niya ito para kumprontahin. Binalaan niya si Robert na wag nitong subukang makialam sa gawain nila. Ngunit tugon sa kanya ni Robert na hindi niya pwedeng alisin ang kapayapaang natagpuan niya sa lugar at sa mga residenteng nakatira dito. Pagkatapos hiniling niya kay Marco na kung pwede umalis na sila at sa iba na lang manggulo. Gayunpaman masyado siyang minaliit ni Marco kaya ganito ang sumunod na nangyari. Like that. It's a 3. You don't want me to go to 4. I go to 4, you shit up. Galit na galit si Marco at plano niyang balikan si Robert dahil sa pamamahiya nito sa kanya kanina. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, plano na pala silang ubusin at patayin ni Robert. Kinabukasan, tinawagan ni Agent Frank si Emma para ipaalam na panoorin nito ang news report patungkol sa naganap na pagsabog sa Roma. Paniwala ni Emma na kagagawa nito ng mga terorista, base sa nalaman niya mula kay Robert. Sinabi niya kay Frank na mangangalap pa siya ng karagdagang impormasyon ukol sa bagay na ito. Samantala, matapos makausap ng Chief of Police ang CIA agent na si Emma, binisita niya agad ang burol ni Marco. Ipinaalam niya sa kapatid ni Marco na si Vincent na nasa bansa nila ang CIA. Kaya iminungkahi ng Chief of Police kay Vincent na pansamantala muna nilang itigil ang kanilang ilegal na operasyon. Naniniwala siya na malalaman ng CIA na sangkot ang grupo nila sa ilegal na gawain. Sinabi naman ni Vincent na siya na ang bahala sa CIA agent na si Emma at pagkatapos tinusok at pinutol ni Vincent ang kamay ng hepe. Inutos ni Vincent sa kanya na hanapin ang pumatay sa kanyang kapatid na si Marco. Lumipat ang eksena kay Emma, kung saan sinagot nito ang tawag ni Robert na sinasabing mag-iingat siya dahil ang teroristang Camorra ang nasa likod ng mga ilegal na aktibidad. Habang nakikipag-usap si Emma ay biglang sumabog ang mga sasakyan malapit sa kanya kaya napatilapon siya. Marami ang namatay at nasugatan sa nangyaring pagsabog. Mabuti na lang si Emma ay nadala pa sa ospital. Dumating si Frank at sinabi niya na hahanapin niya kung sino ang may kagagawa ng mga pagsabog. Kinagabihan, dinukot ni Vincent si Gio at pamilya niya at dinala sa sentro ng Alto Manti. Sinigaw ni Vincent sa lahat ng mga residente na ibunyag kung sino ang responsable sa pagpatay sa kanyang kapatid. Binaril niya sa tenga si Gio sabay nagbabala na tutuluyan niya ang pulis kung wala sa kanila ang magsasalita. Ilang saglit pa, nagambala si Robert sa paglitaw ni Vincent na sinasabing wag niyang idamay ang mga inosenteng tao at inamin niya na rin na siya ang pumatay kay Marco. Matapang na sinabi ni Vincent na hindi niya hahayaang maalis ang kapayapaang natagpuan niya dito sa bayan ng Alto Manti.
Pagkatapos isinuko ni Robert ang sarili at tinanggap ang magiging konsekwensya. Sinabi ni Vincent na ito ang tamang pagkakataon upang ipakita sa lahat ng mamamayan ng Alto Manti na siya at ang grupong Camorra lang ang dapat na masunod dito sa bayan. Nang babarilin na ni Vincent si Robert, nagpaputok ng warning shot si Enzo sabay itinutok ang shotgun sa tauhan ni Vincent. Kasunod nito ay nagkaisa ang lahat na kuna ng video ang ginagawang pananakot ng mafia. Nabahala si Vincent sa posibilidad na kumalat sa buong mundo ang mga masamang gawain nila. Bago umalis ay binantaan niya si Robert na babalikan niya siya, ngunit hindi naman nagpatinag si Robert sa banta at sinabing nandito lang siya para maghintay. Pagdating sa headquarter ni Vincent, pinagtatalunan nila ang pagkakakilanlan ni Robert kung sino ba ito. Pinagplanuhan din nila kung paano nila papatayin si Robert na siyang hadlang sa kanilang plano. Sa paglalim pa ng gabi habang nagpoprosesyon ang mga residente, palihim na palang pumasok si Robert sa mansyon ni Vincent at isa-isa nitong pinatay ang mga gwardya at tauhan ni Vincent. Mahimbing ang pagkakatulog ni Vincent at nagising na lang siya sa patak ng dugo mula sa itaas hanggang sa nagulantang siya sa pagbagsak ng tauhan na nakatali at wala ng buhay. Tinawag niya lahat ng mga tauhan ngunit wala ni isa ang tumugon. Maya-maya lang bigla siyang hinampas ni Robert sa mukha at nawalan ng malay. Paggising niya, nakagapos na siya at napagtanto niyang tinurukan siya ni Robert ng napakadaming droga sa katawan. Sa ilang minuto lang ay titigil na ang pagtibok ng puso niya dahil sa pagka-overdose sa droga. Sinubukang tumakas ni Vincent palabas habang dahan-dahang sinusundan siya ni Robert at kinakantahan pa. Kalaunan nasagasaan si Vincent ng isang kotse at dito na nagtapos ang kanyang buhay. Kinabukasan, binisita ni Robert si Emma sa ospital. Nagpasalamat ang dalaga sa pagligtas niya sa kanya. Dahil kung hindi daw tumawag si Robert sa mga oras bago ang pagsabog, marahil ay napuruhan siya ng gusto. Pagkatapos ibinili ni Robert kay Emma ang bag na may lamang $366,400 sa lalaking nagngangalang Greg Dyers. Nalimas pala ang pensyon ng lalaki sa internet. Napagtanto ni Emma na natunto ni Robert ang mga scammer sa winery sa Sicily at pinatay ang lahat ng magnanakaw kasama si Lorenzo kaya nakuha niya ang susi sa vault. At pagkatapos kinuha niya ang eksaktong pera na nalimas kay Greg. Tinanong ni Emma kung kaibigan niya si Greg, tugon niya na nagkita na sila ng isang beses. Pagbalik ni Emma sa Boston, ibinigay niya ang bag na may lamang $366,400. Magkahalong saya at tuwa ang pakiramdam ng mag-asawa dahil sa wakas ay nabawi rin nila ang kanilang pera. Nagpasalamat sila kay Emma at tinanong kung sino ang nagbalik nito. Tugon ni Emma na ayaw niyang magpakilala kaya nagtatakang tanong ni Greg kung bakit may isang estranghero na handang ilagay sa alanganin ng buhay para sa kanila. Sinabi ni Emma na gusto niya ring malaman ang dahilan kung bakit ginawa ito ng taong yun. Isang araw sa opisina ng CIA, nakatanggap si Emma ng envelope na may lamang diary ng nanay niya. May nakadikit na note na galing kay Robert. Lumalabas na si Emma pala ay anak ni Brian at Susan Plummer na dating kaibigan ni Robert sa CIA. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita ang mamamayan ng Alto Manti na masayang ipinagdiriwang ang pagkapanalo ng football team ng maliit na bayan nila. Napabilang na si Robert sa lokal at piniling mamuhay dito ng tahimik at payapa. Thank you for watching Movie Route PH, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.